Ako si Nino Angelo F. Pereira mula sa parokya ng Immaculada Concepcion, Macalelon, Quezon, at ako po ang atasang magnilay sa huling wika ng ating Panginoon na Ama, sa mga kamay mo, inihahabilin ko ang aking espiritu. Masasabi ko pong bata pa lamang ako o sanggol pa lamang ako ay naranasan ko nang ihabilin ng aking buhay sa Diyos. Ngunit sa pagkakataon pong ito, hindi po ako ang naghabilin, kundi ang aking mga magulang. Ako po ay nag-iisang anak at isinilang po ako na may butas ang puso. Kung kaya't ginawa po ng aking mga magulang ang mga naisip nilang pamamaraan para lamang ako'y gumaling. Natatandaan ko sa mga kwento nila ay linggo-linggo akong dinadala sa Mount Carmel upang ipa-check up. At kung may mga healing masses ay dinadala ako ng aking mga magulang doon. At gayon din, kung simbang gabi naman ay kahit madaling araw ay sinasama ako ng aking ina sa pagsimba. Matapos po ang ganitong pangyayari, natatandaan ko nung ako'y nasa senior high school ay naging solid po ang pagsasamahan naming magkakaklase. At dumating sa punto na gumawa kami ng isang plano at yun ay mag-exam sa SLSU. At kung kami papalarin ay kami ay titira sa iisang bahay lamang. Ngunit hindi nangyari ang ganitong plano sapagkat hindi na po ako pinayagang mag-exam ng aking ama sapagkat naka-exam na ako sa seminaryo. Natuloy sila sa kanilang pag-exam sa SLSU at isa lamang ang nakapasa. Sa ganitong pamamaraan, nasira na ang aming plano. Gayon din, dumagdag pa ang pandemic. Ngunit, hindi po pala yung plano namin, ang plano ng Diyos para sa akin, kundi plano pala niya akong tawagin. At sa awa ng Diyos, ako'y nasa 3 taon na ng paghuhubog dito sa seminaryo. At sa pagtugon ko sa tawag ng Diyos, natutunan kong ihabilin ang aking sarili, ihabilin ang aking pamilya, at ihabilin ang aking mga kaibigan. Inihabilin ko sila sapagkat ayaw kong ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ng Diyos na tumawag sa akin. Naniniwala po ako na hindi lamang ako, hindi lamang din si Kristo, kundi kayo rin po ay mayroong mga bagay na inihahabilin sa Diyos. Magtiwala lamang po tayo sapagkat sabi nga sa Roma 10:12, pinagpapala ng Diyos ang mga tumatawag sa Kanya. There are times when I'm lying in my bed, hug my pillow and cry from this dip again. Si Brother Nino bilang isang seminarista ay masasabi kong isang huwaran. Huwaran sa kabanalan, sa pagsunod sa mga schedule dito sa seminaryo at sa pakikipagkapwa-tao. Huwaran siya sa kabanalan sapagkat makikita kahit tanungin sa ibang seminarista dito sa seminaryo ni San Luis, makikita kay Brother Nino ang kabanalan sa kanyang pagdadasal, sa pagiging maagap niya sa chapel at sa kanyang mga personal na pananalangin. Doon makikita na siya ay isang huwaran sa buhay kabanalan. Si Brother Nino rin ay isang huwaran sa pagsunod sa schedule sapagkat bagamat maraming schedule sa seminaryo, makikita ang kasigasigan ni Brother Nino. Bagamat may iba siyang gawain, lalo na't siya ay nasa ika-4 na taon ng paghuhubog, hindi siya nalilate sa mga schedule ng seminaryo.
kaya't masasabi kong siya ay isang huwaran. Panghuli, siya ay huwaran sa pakikipagkapwa-tao sapagkat kung titingnan, maraming kaibigan si Brother Nino sa loob at labas ng seminaryo. Kaya nga't ang kanyang pagkawala ay isang malaking problema sa amin sapagkat si Brother Nino bilang huwaran ay siyang tinitingala namin bilang seminarista sapagkat ang buhay ni Brother Nino dito sa seminaryo ay marahil ay naging basihan namin kung papaano mamuhay ang isang seminarista. Si Kuya Nino bilang isang kaibigan. Si Kuya Nino bilang isang kaibigan ay kaibigan na maaasahan, laging nariyan para sa amin. Lagi siyang nariyan lalo na sa academics. Batid ng lahat dito sa seminaryo na siya ay matalino at marunong na seminarista. Iba ang kanyang angking talino, kaya naman kanya ring ibinabahagi ito sa amin sa pamamagitan ng pagtuturo, at kapag may lumalapit sa kanya, andun yung willingness na magbahagi siya ng kanyang karunungan. Kaya naman napakalaking bagay sa amin na may Kuya Nino dito sa seminaryo para turuan kami, at anytime basta available siya, tuturuan niya kami at ipapaliwanag niya sa amin. Si Kuya Nino din ay laging nariyan kapag kailangan ng mapagbubuksan ng loob, mapagbabahaginan, may mapagkwentuhan ng mga kwento ng buhay. At ito yung personal na karanasan ko sa kanya na siya ay laging nariyan para sa akin at willing na makinig sa mga istorya ng buhay, istorya ng mga karanasan namin dito sa seminaryo at maging sa kwento ng pamilya. Kanya ding ikinikwento sa akin ang mga karanasan niya sa mga kaibigan, sa pamilya, at dito ko na-realize napakabuting tao niya bilang isang kaibigan, bilang isang anak, bilang isang kapatid na rin doon sa mga tinuturing niya na kapatid dito sa seminaryo at sa labas. At si Kuya Nino bilang isang kaibigan na nag-aakay patungo kay Jesus. Batid ko ang kagustuhan niya na magpari at batid ko rin ang lalim ng espiritualidad na kanyang ipinakita dito sa seminaryo. Dito mapagtatanto na ang kanyang espiritualidad may tunay siyang relasyon kay Jesus. At ang relasyon na ito ay hindi lang bilang isang Panginoon, kundi bilang kaibigan na kanya ding itinuturo sa amin na kanyang mga kaibigan na ang bawat salita at kilos na kanyang ipinapakita ay laging patungo kay Jesus. Si Nino bilang kaklase ay isang huwaran para sa amin dahil siya ay napakasipag, lalo tigit sa pag-aaral. Hindi lamang sa schedule, kundi sa mga takdang aralin, siya ay nangunguna sa aming mga kinakailangang mapag-aralan. Si Nino ay napakasipag na tao, kung kaya naman makikita na siya ay laging kasama sa top. At kami bilang mga kaklase niya ay tinutulungan sa mga aralin na dapat matutunan dahil ang pag-aaral sa seminaryo ay hindi biro lang. Kaya malaking kawalan para sa amin at napakasakit na si Nino ay mawala. At si Nino naman bilang isang kapatid sa mga banding, sa mga gala, sa mga pagkain, kung saan-saan pa man, ay masasabi kong solid siya kasama. Dahil walang ibang, sa tingin ko ay walang ibang makakagawa ng mga ginagawa ni Nino, lalo tigit yung kanyang pagkakameron ng empathy. Kaya masasabi kong kapatid siya dahil ramdam niya kung ano yung nararamdaman namin. At nang walang halong judgment at hindi kanya uhusgahan, kundi nandyan siya para makinig sa amin at ipaunawa na siya ay nandyan para sa amin. Kaya naman Nino, maraming salamat dahil naging parte ka ng aming buhay. Hindi lamang dito sa seminaryo,
kundi sa buong buhay namin. Mananatili ang iyong alaala sa aming mga isip at puso. Maraming salamat kapatid. Salamat. Till the end of the days I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. I am with you till the end of the days. I am in you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you.